Pag nakatalikod si Rysel, sinisiraan mo. Pero pag nakaharap siya, napakabait mo. Kasi nayayabangan ako sa kanya. Walang ginagawang masama yung tao. Ang problema, ikaw. Oo, nakita mo? Oo. Ang gwapo, di ba? Crush ko yun. Uy, hindi na pala si Rysel, yung best friend mo, Lynette. Nayayabangan ako sa kanya. Bakit naman? Di ba kaibigan mo? Basta, naiinis ako sa kanya. Bakit naman? Di ba matagal na kayo magkaibigan? Oo nga, pero pag nagkukwento kasi siya, naiinis ako. Ganun lang naman si Rysel, madaldal pero mabait. Hi, Bes. Hi, Laika. Kanina pa ba kayo? Hindi naman, Bes. Kararating lang namin. Wow, bago ato yung bag mo, Rysel. Ah, eto ba? Binili ko kahapon sa mall. Nagandahan kasi ako. Magkano naman ang bili mo, Bes? Mura lang. Nakasale kasi. Ganun ba? Kala ko mahal. Mura lang pala. Bakit, Lynette? Gusto mo rin yung ganyang bag? Ayoko. Gusto ko yung mamahaling bag. Para pag nakita nila, mapapawaw sila. Kayang-kaya mo naman bumili, Bes. May trabaho ka naman. Yung mas maganda dito. Makakabili din ako niyan, kahit 10 pa. Kala mo magpapatalo ako sa'yo. Yung mas maganda pa dyan. Buti pa kayo nakakabili ng mga gusto nyo. Ako kasi nag-iipon para sa gamot ng lola ko. Bumibili lang naman ako ng sobra sa kita ko. Yung iba, tinatabi ko rin. Ganun ba, Bes? Di ba ang dami mo ng gusto? Marami nga, pero hindi ko naman binibili lahat. Paisa-isa lang. Ako bibili din ako niyan. Makikita nyo. Gusto mo, Lynette, samahan ka namin ni Rysel? Wag na. Baka magpalibre pa kayo sa akin. Bakit ayaw mo kaming ilibre? Oo nga, Lynette, ayaw mong samahan ka namin para mabawasan yung sahod mo. Wag na. Ako na lang mag-isa. Kalalaki kaya ng sahod nyo. Hindi no, ikaw nga dyan. Bahala ka, baka mamaya makidnap ka pa. O, Rysel. Mukhang bis na bis ka. Saan ang lakad mo? Magkikita lang kami ng dati kong kaklase. Ganun ba? Buti ka pa. Marami ka pa rin kaibigan. Samantalang ako, wala nang makaalala sa akin. Ano ka ba, Bes? Andito ako na kaibigan mo. Oo naman, Bes. Nandito ako lagi bilang kaibigan mo. Ano to, Rysel? Bago mong bili? Ah, oo. Kakabili ko lang. Maganda ba? Oo, maganda. Pero parang mas bagay siya sa akin. Bagay nga sa YouTube, Bes. Marami pang mas maganda. Saan mo ba nabili yan? Sa bayan lang. Samahan kita kung gusto mo. Wag na. Sabihin mo na lang kung saan mo binili at bibili din ako. Sige, alis na ako. Baka inaantay na ako ng mga kaibigan ko. Sige, mag-iingat ka. Hello, Rysel? Alam mo ba si Lynette? Ano yun, Laika? Alam mo ba pagkasama ko si Lynette, kung ano-ano sinasabi niya tungkol sa'yo? Ha? Ganun ba? Tungkol saan naman ang sinasabi niya? Tungkol sa'yo? Bakit naman ako? Pagkaharap ka niya, mabait naman. Pero kapag nakatalikod ka, kung ano-ano sinasabi niya sa'yo. Mabait naman siya pag nag-uusap kami ah. Yun na nga eh, baka may galit siya sa'yo. Ba't naman siya magagalit sa akin? Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Nagbago na kasi siya, di na siya yung gaya dati na laging nakikisama sa atin. Sinabi niya na ang pangit daw ng ugali mo. Sinabi niya sa akin yon? Oo, pagkaharap ka niya, kunwari mabait siya sa'yo. Yun nga din ang napansin ko sa kanya. Hindi ba dati lagi kayong magkasama? Oo, dati. Pero umiiwas na siya sa akin nang hindi ko alam. Ay, tao nga naman, kay bilis magbago. Hayaan mo na lang siya, Laika.
Kung may galit siya at sama ng loob sa akin. Bahala siya. Siya naman ang umiiwas sa'yo, hindi naman ikaw. Huwag mo na lang siyang patulan sa mga ginagawa niya sa'yo. Bahala siya kung nagbago siya sa akin. Hayaan mo, kakausapin ko siya, Rysel. May bago na namang damit at sapatos si Rysel. Gusto ko ding bumili ng bagong sapatos at mas magandang damit gaya ni Rysel. Hindi ako magpapatalo kay Rysel. O, Lynette, saan ka galing? Ah, dyan lang. Ah, ganun ba? Ikaw, saan ang punta mo? May inaayos lang ako. Mukhang bago ang kwintas natin ah. Ah, eto ba? Matagal na to sa akin. Bihira ko lang isuot. Ang ganda. Saan mo binili? Hindi ko binili. Regalo sa akin ni Mama nung birthday ko. Siguro, mura lang bili niya dyan. Sabi niya, mahal din, kaya ingatan ko daw. Ganun ba? Gusto ko din ng ganyang kwintas. Ba't di ka bumili? Kayang-kaya mo naman. Kaya nga, pag sumahod tayo, bibili din ako. Akala mo ikaw lang. Makakabili din ako. Mas maganda pa dyan sa suot mo. Lynette! Saan ang punta mo? Sa mall sana, magtitingin ng kwintas. Balak ko rin kasi bumili. Mamaya ka na pumunta ng mall. Maaga pa naman. Nakita ko kasi yung kwintas ni Rysel. Ang ganda. Nainggit ka na naman, kaya bibili ka. Hindi no. Ba't naman ako may inggit sa kanya? Napansin ko lang kasi na may bago siyang bag. Bumili ka din ng bag. Masama ba kung gusto ko ding bumili? Wala naman masama doon. Ang sa akin lang, Hayaan mo na ako kung anong gusto kong gawin. hindi lahat ng nakikita mo, gagayahin mo. Hay nako, ang dami mong pinapakialaman. Parang nakikipagpaligsahan ka kasi sa kaibigan mong si Rysel. Hindi lahat ng meron ng kaibigan mo, gagayahin mo. Ayoko kasing nakikita siyang mas lamang siya sa akin. Mas mahalaga ang pagkakaroon ng tunay na kaibigan, Lynette. Bakit? Kaya ko namang mabuhay kahit walang kaibigan. Sabi mo lang yan, di ba si Rysel ang palagi mong kasama nung panahong wala pa ako dito? Kahit wala siya, ayos lang ako. Kasi andito pa ako na nagtitiis sa'yo. Paano kung iwasan di kita dahil sa ugali mo? Pag nakatalikod si Rysel, sinisiraan mo. Pero pag nakaharap siya, napakabait mo. Kasi nayayabangan ako sa kanya. Walang ginagawang masama yung tao. Ang problema, ikaw. Bakit ako? Malay ko, baka pati ako sinisiraan mo din, hindi ko alam. Hindi ko naman gagawin yun sa'yo. Pero ginagawa mo kay Rysel lang di niya alam. Di maganda yun, Lynette. Kaibigan ko kayong dalawa, kaya kung sino yung mali, itatama ko. Hindi ko kasi maiwasan ng mainggit. Yun na nga, iwasan mo kasi, nakakasira yun ng samahan. Pag may nakikita ako, gusto ko meron din ako at mas higit sa akin. Sige, mabibili mo lahat ng gusto mo. Masaya ka kahit wala kang kaibigan? Ganun ba? Itinuring kang kapatid ni Rysel. Wala siyang kaalam-alam sa mga pinagsasabi mo tungkol sa kanya. Bakit? Tinutulungan ko naman siya. Oo, tinutulungan mo nga siya. Pero lagi mo naman yun sinusumbat sa tao. Kahit na. Di mo ba alam nakakapagsalita ka na minsan ng masasakit na sa tao? Pero wala lang yun sa kanya. Hindi ko naman alam na nasasaktan siya. Kasi mabait siya, kaya hinahayaan ka lang niya. Ba't hindi niya sinasabi sa akin? Kasi ayaw kanya masaktan, kaya mas pinili niyang manahimik na lang. Kaya pala umiiwas na siya sa akin. Oo, dahil sa ugali mo, Lynette. Magbago ka na, bago ka pa mawalan ng kaibigan. Huwag mo hintayin na bumalik lahat ng ginagawa mo sa'yo, Lynette. Lynette, ang tatay mo, tinagpo siya sa hospital. Ha? Ano pong nangyari sa kanya? Natake siya sa puso. Halika Tara, na, sumakay ka pupuntahan na. natin! Uy, nabalitaan mo na ba yung nangyari sa tatay ni Lynette? Tinakbo daw sa hospital. Ganun ba? Oh, ayan na pala si Lynette.
O Lynette, nabalitaan namin yung nangyari sa tatay mo. Kumusta na ang tatay mo, Lynette? Maayos naman na daw ang lagay ni tatay. Yun lang, malaki daw ang babayaran namin sa ospital. Ganun ba? Di ba malaki naman ang sahod mo? Malaki na rin ang ipon mo. Yun na nga yung problema ko. Maubos ko lahat sa luho yung sahod ko. Hindi ka man lang ba nakapagtabi? Hindi. Akala ko kasi walang mangyayaring ganito. Biglaan. Sinabihan na kita noon, antikas kasi ng ulo mo. Kaya ako pumunta rito para lapitan kayo at humingi ng tulong. Hayaan mo, tutulungan kita. May konti naman akong natabi. Kahit ako, tutulungan din kita. May natira pa naman sa sahod ko. Maraming salamat sa inyong dalawa. Tunay kayong kaibigan. Lalo na sa'yo, Rizel. Patawarin mo sana ako kung may mga nasabi ako sa'yong hindi maganda. Wala sa akin yun. Hindi ka nagagalit sa akin? Sinabi ko naman sa'yo, mas mahalaga ang pagkakaibigan kaysa sa material na bagay. Tama ka, Laika. Marami akong nilapitan pero napahiya ako sa kanila. Hindi lahat ng nakaharap sa'yo kaibigan mo, lalo na sa panahon ng kagipitan. Nagsisisi ako sa lahat ng nasabi at nagawa ko sa inyong dalawa. Hayaan mo na yun, Lynette. Kalimutan na lang natin lahat yon. Sana gumaling na ang tatay mo at makalabas na ng hospital. Maraming salamat sa inyo, Laika, Rizel.